Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Mateo, Kabanatang 13. We'll continue our study on the parabolic teachings of Christ. Basahin po natin ang talatang 44. Noong nakaraan po, pinag-aralan po natin the parable of the mustard seed. Ngayon naman po ay 3 talinghaga ang atin pong pag-aaralan. Ito po ay magkakaparehas halos ang kahulugan. Mula po talatang 44, ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth, and selleth all that he hath, and buyeth that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea, and gathered of every kind, which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. May the good Lord bless the reading of His words. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa muli pong pagkakataon na sambahin po namin kayo sa kalayaan pong iyong ipinagkaloob sa amin. Humihingi po Diyos ako ng biyaya at habag sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. Dalangin ko na wala pong aantukin, walang lalabas na hindi nakaunawa ng mensahe na nakatakdang ipangaral ngayon pong gabi. Patawad sa lahat ng aming sala at pagkukulang, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito ay aming dalangin. Amen. Maupo ho ang lahat. Gusto ko lamang po munang basahin sa Tagalog upang maunawaan po ng bawat isa ang mga talinghaga na atin pong binasa. Pag sinabi nating parable sa Tagalog, talinghaga, ito po ay mga makalupang kwento na mayroon pong makalangit na kahulugan. In other words, common, pangkaraniwang kwento, subalit mayroon pong spiritual o makalangit na kahulugan. Basahin ko po sa Tagalog. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nang mahukay ito ng isang tao, itinago niya itong muli. At sa tuwa niya ay umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ito. May isang negosyante na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at ibinili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inihagis ng mga mangingisda sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila nila ito papunta sa dalampasigan. Pagkatapos naupo sila para pagbukod-bukurin ang mga isda, ang mabubuting isda ay inilagay nila sa mga basket o buslo, at ang mga walang kwenta ay itinapon nila. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo.
Darating ang mga anghel at ihihiwalay nilang masama sa matutuwid. Itatapon ang masama sa nagliliyab na apoy at do'y iiyak sila at mangangalit ng kanilang ngipin. Yan po ang tatlong talinghaga. Ngayon pong gabi, ang pamagat ng atin pong pag-aaralan ay The Kingdom of Heaven, the Greatest Treasure. Nagkulang ng spelling ako. Ang kaharian ng Diyos, ang pinakadakila o pinakamahalagang kayamanan. The Kingdom of Heaven is a topic many times preached and taught by our Lord Jesus Christ. Ito pong paksa patungkol sa kaharian ng langit ay isang paksa na maraming beses ipinangaral at itinuro ng atin pong Panginoong Kristo. In fact, tiningnan ko po ang istatistika kung ilang beses ginamit doon pa lamang sa four first books of the Bible, the first 4 books of the Bible, Matthew, Mark, Luke, and John. Yun pong salita o mga kataga, the Kingdom of Heaven, ay nabanggit po 33 times. 33 beses nabanggit po sa Matthew, Mark, Luke, and John ang mga salitang ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ng langit. And by the way, the Kingdom of Heaven and the Kingdom of God, ginagamit po iyan interchangeably. So tumutukoy po sa parehas. Now, the sheer number of quotations of this subject, the Kingdom of Heaven, accentuates the value and importance of this message. Yun pong dami ng pagkakabanggit ng mga salitang kaharian ng langit ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang mensaheng ito. Isang araw po, at yan ang aming dalangin, kaya po tayo nagsosoul winning, ang ating nais na maraming tao ang makapasok sa kaharian ng langit. Pero hindi ho madaling makapasok sa kaharian ng langit. Sinabi nga ng ating Panginoon, magsikap tayong pumasok sa buhay sapagkat makipot ang daan, makitid ang pinto patungo sa buhay, subalit kakaunti lamang ang nakasusumpong nito, subalit yung daan patungo sa kapahamakan napakalawak. Ito yung gusto ng mga tao, walang bawal, hindi mo kinakailangang sumunod sa Diyos. You are free to do everything you would like to do. Pero ang sabi ng Bible, ang dulo nito ay kapahamakan. Now, obviously, ang purpose mga kasama ng atin pong pag-aaral ngayong gabi, gusto nating malaman kung ano ang kaharian ng langit, ano ang katangian nito, paano tayo makakapasok. Anong katangian ng mga taong papasok sa kaharian ng langit? Yan po ang dahilan ng ating pag-aaral. So ngayon, atin pong pag-aaralan, the characteristics of the Kingdom of Heaven. Ang mga katangian po ng kaharian ng langit, number 1. Una po na makikita po natin dito po sa tatlong talinghagang ito, ang kaharian po ng langit ay isang kayamanan. The Kingdom of Heaven is a treasure. Sa tatlong talinghaga mga kasama, ipinakita po, una, the Kingdom of Heaven is like a treasure. In verse 44 and 45, basahin po natin. Again, the Kingdom of Heaven is like unto a treasure hid in a field. Hinalintulad ang kaharian ng Diyos sa isang kayamanan. At tunay po na kayamanan ng kaharian ng langit. Wala na pong gaganda pa, wala nang bubuti pa sa kaharian ng langit. Wala na po tayong maikukumpara. Sabi po ng mga naririnig ko, maganda daw po ang Switzerland. Pero meron po akong kaibigan, sabi niya, kung gusto mo ng mura na gastusin, dito ka na lang sa Austria. Kung ang gusto mo lamang ay ang mga kabundukan at magandang tanawin ng Switzerland, mayroon ding ganyang mga lugar sa Austria, pero mas mura. Pero mga kasama, sabihin na natin Austria o Switzerland or Norway o anumang mga bansa na sinasabi nating napakaganda, hindi po natin pwedeng ihalintulad sa langit. Kaya masasabi natin ang langit ay tunay na isang kayamanan. Pangalawa po, the Kingdom of Heaven is like the pearl of a great price. Ito po ay ang kaharian ng langit ay kagaya ng perlas na mayroong dakilang halaga.
o malaking halaga. Mababasa po natin yan sa verse 45 and 46. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchantman. Ang kaharian ng langit ay kagaya ng isang mangangalakal, isang negosyante, na siya'y naghahanap ng magagandang perlas. Alam po ba ninyo saan maraming perlas? Sa Pilipinas. In fact, sa Guinness Book of World Record, the largest pearl na natagpuan sa buong mundo ay natagpuan sa Sulu Sea. Halos o mahigit pang malaki kaysa baseball, sa bola ng baseball. Ang laki ho nun. Mahal po ang perlas. Ngayon, iyan po ang sabi rito, seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Nung makita niya na po yung pearl of a great price, ipinagbili niya ang kanyang ari-arian upang mabili niya, makamit niya ang pearl of the great price. Ganyan po ang kaharian ng langit. It's a treasure. Kayamanan po yan. And on the third parable, the kingdom of heaven is like a great catch of good fishes. Look at verse number 47 and 48, particularly verse 47 and 48. And the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was full they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. Na inyong mapapansin, hinalintulad po ang kaharian ng langit sa isang pagtapon ng lambat. Na nang itinapon ng lambat ng mga mangingisda, marami silang nahuli, samot-saring isda ang kanilang nahuli. Alam niyo po, ang tatay ko po ay mahilig mangisda. He loves fishing. Kaya nung kami nasa Palawan, meron po kaming sariling pump boat. Dalawa po ang pump boat namin. Yung bangka na may motor, isang malaki at isang maliit at isang malaki. Yung malaki ho, kasya kami lahat. Pero pagdating sa pangingisda, magaling po yung maliit kasi madali pong magmaniobra. It's easy to maneuver. Okay? Pero sumama po ako sa tatay ko na mangisda. Hindi ho lahat ng nahuhuli kapaki-pakinabang eh. Marami ho kaming nahuli, yung bilog ang katawan, na ang ngipin ay matalas at palapad. Malapad po ang ngipin ng butete. Pag nakakahuli po kami niyan, itatapon po namin kasi lason po yun. Yan ang nangyari po dito. Sila'y nakahuli ng samot-sari. Nung ito'y mapuno na, sila'y bumalik sa dalampasigan, sila'y naupo at kanilang pinili ang mabuting isda, inilagay sa sidlan, at yun naman pong mga masasamang isda ay itinapon sa karagatan. Unang dapat nating maintindihan, ang kaharian ng langit ay kayamanan. Isang lugar na dapat pangarapin ng bawat isa sa atin. Isang lugar na dapat nating pagsumikapang makapasok po tayo. Alam po ninyo, hindi ho dapat tayo matahimik until the time hanggang sa oras na nakatitiyak na tayo na pag ako'y namatay, pupunta ako sa langit. Ganyan po kahalaga ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay isang kayamanan. Pangalawa, ang kaharian po ng langit ay isang kayamanang natatago. Ito po isang kayamanang natatago. It is a hidden treasure. Yan po ang nakalagay in verse 44. Again, the kingdom of heaven is like a treasure hid in a field. Natatago po ito. Alam po ninyo mga kasama, precious metals are not common. Ang mga mamahaling bato, hindi po iyan pangkaraniwan. Yan po ay rare. And because of its rarity, ang mga precious stones and precious metals, mahal pong bilhin yan. Yan po ang katotohanan mga kasama. Hindi po ang kagaya ng mamahaling bato, ang langit po ay hindi po natin mapupulot lamang yung pagpasok sa langit. Hindi po iyan pangkaraniwan na matatagpuan sa lahat ng dako. It is like a precious, like gemstones. Tingnan po ninyo, gemstones are rare
due to unique geological conditions, limited deposit locations, and the difficulty of extraction. Alam niyo po mga kasama, mahirap kang makita ng diamond. Mahirap kang makita ng ruby, opal, itong mga precious stones. Sapagkat po, matatagpuan lamang po ito sa mga espesyal na lugar. Kailangan kang humukay ng malalim para matagpuan mo. Limited lamang po ang deposit locations nito. Hindi po sa lahat ng lugar makakatagpo ka ng precious stones. Halimbawa po sa Pilipinas, wala po tayong diamond sa Pilipinas. Wala tayong diamond sa Pilipinas. Ang may diamond, mga kasama, number 1 ay ang South Africa. Pero wala tayong diamond. Ganon din po ang kaharian ng langit. Huwag tayong magkakamali, maghihintay lang yung langit sa akin. Hanapin mo ang kaligtasan. Sikapin mong pumasok sa kaharian ng langit. Yan po ang sabi ng ating Panginoon in Luke chapter 13. So gemstones are rare due to unique geological conditions, limited deposit locations, and the difficulty of extraction. At sasabihin ko po, so is salvation in heaven. Umawit po tayo patungkol sa langit, mga kasama. Gusto ko pong sabihin po sa inyo, ang kaligtasan at ang langit, magkakambal po yan. Pag ikaw ay ligtas, ay pupunta ka sa langit. Pag ikaw ay nasa langit, sapagkat ikaw ay ligtas. But I would like to tell you, just like this hidden treasure, ang kaligtasan at ang kalangitan ay isang mailap at hindi basta-basta matatagpuan. Paano ho natin malalaman? How can one find God's salvation in heaven? This is one of the greatest questions na pwede nating itanong. Paano kung masusumpungan ng Diyos? Paano kung masusumpungan ng kaligtasan at ang kalangitan? Na una sa lahat, I want you to understand that man by nature does not seek God's salvation in heaven. Kalikasan po ng tao. Kahit nga dito, tumanda na dito sa church, kung hindi ka saved, hindi ka talaga saved. Alam niyo, kaya nga ako nakikiusap, tama yung sinasabi ni Brother Jaime kanina, kayong mga kabataan, makinig kayo ng salita ng Diyos. Listen, natatakot ako sa mga kabataan, you have heard the preaching of the gospel, pero hindi ninyo sineryoso. Alam niyo, titigas ang inyong puso. Darating ang panahon, wala nang appeal sa iyo talaga ang salita ng Diyos. Pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos. Kalikasan po ng tao. Wala siyang pakialam sa Diyos. Wala siyang pakialam sa kaligtasan. Hindi niya iniisip kung papasok siya sa langit o hindi. But you need to be serious about this matter. Kalikasan po ng tao. Look at Romans 3 verse 11. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Sa Tagalog nakalagay, walang nakauunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Walang naghahanap sa Diyos. Kaya nga po, tayo inatasan ng Panginoon na humayo at mangaral ng Ebanghelyo. Bakit? Hindi naman po pupunta rito ang mga tao ng kusa. Nakikinig ba kayo? Hindi darating ang mga tao kung papaano ang mga isda ay hindi tatalon sa loob ng bangka. At gusto nilang magpahuli, ganun din ang mga makasalanan, kailangan natin silang puntahan, kailangan natin silang gumamit tayo ng kawil, at yan ang Ebanghelyo, dalhan natin sila ng Ebanghelyo, at saka lamang po sila paparito sa ating bahay-sambahan. Pangalawa po, alam po ba ninyo, man is not seeking the lost, but God is seeking the lost. Ang tao hindi naghahanap sa Diyos. Yan pang unang punto natin, kung paano natin matatagpuan ng Panginoon. Dapat nating makita ang tao ay ayaw sa Diyos. But the truth of the matter, God seeks the lost. Hinahanap ng Diyos ang mga ligaw. Yan po ang nakalagay in Luke 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sa Tagalog, ang pagkakalagay, can you go to the next, please? Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito, si Kristo po ang nagsasalita upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Sino po ang naliligaw? Isaiah 53, talatang 6. Tayong lahat ay kagaya ng tupa na naligaw ng landas sapagkat ating sinunod ang sarili nating kagustuhan.
Hindi ang kagustuhan ng Diyos, kundi yung sarili nating kagustuhan ang ating sinunod. Kaya ligaw ang tao, makasalanan ng tao, hindi niya na alam paano makabalik sa Diyos. Kaya isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Kristo ay naparito, at wika ng Panginoon naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nangawawala o naliligaw. Pangatlo po, mga kasama, ang Diyos ay nagbigay ng mapa para tayo makarating sa langit. The Bible is the map to salvation and heaven. Ang aklat pong ito na ating pinag-aaralan, araw-araw, umaga't gabi, tuwing Miyerkules, tuwing Sabado at Linggo. Mga kasama, ito po ay kaloob ng Diyos. Bakit ipinagkaloob ng Diyos? Sapagkat ito ay mapa upang makarating tayo sa langit. Ang ginagawa ko po, pag wala po akong ginagawa, if I have time, pinag-aaralan ko po yung mga lugar na akin pong pagmamanihuhan sa Australia. First time ko sa Australia. Kaya ako ay nagbubukas lagi ng Google Map. At ang pinipili ko hindi yung default na image, kundi yung satellite. Yung nakikita ko talaga yung mga lilikuan, okay? At ini-imagine ko, I am sitting on the front seat and the driver's seat, at naka-right hand drive po doon, pinag-aaralan ko. Pinag-aaralan ko po ang mapa. Alam ko kung saan ko pupuntahan ang aking pamilya sa Australia, sa Melbourne. Alam ko kung saan ko pupuntahan sila Krishna at Wissam. Ang hindi ko palang, alam ko na papunta ng Adelaide, pero hindi ko kasi alam kung saan kami kinunan ng hotel upang matulugan po namin pag kami naroroon. Kailangan ng mapa. Pag walang mapa, hindi ka makararating sa iyong patutunguhan. Liban na lamang kung alam mo na. Ngayon, ito po ay mapa ng kaligtasan. Ito po ay mapa para makabalik tayo sa atin pong Panginoong Diyos. Basahin po natin 2 Timoteo 3:15. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan, "And that from my child there was known the Holy Scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." Mula pa sa pagkabata, wika sa Tagalog, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungtungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Makinig kayo na maigi. Ang kaharian ng langit, tumutukoy kay Kristo at sa kaligtasan at langit. Mga kasama, natatagong kayamanan po ito. Gusto mong malaman? You go to the Bible. Dumako ka sa Biblia. Buksan mo ang Biblia. At kung may pangangaral ng salita ng Diyos, dumako ka ron at makinig ka ng matimtiman sa iyong pakikinig. Ayon sa banal na kasulatan, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo. Bata pa lang si Timoteo. Kaya kayong mga bata, wag ninyong sasabihin, bata pa ako. Hindi na dapat ako No! Si Timoteo, bata pa lamang siya, nalaman niya na ang mga kasulatan na nagbibigay ng karunungan kung paano siya makararating sa kalangitan. Ang tinuturo nito si Kristo ang daan, sumampalataya ka, ikaw ay maliligtas. Here is one of the important purposes of the Bible. It shows the way to salvation in heaven. Ito pong aking sinasabi ngayon, pinapahayag ko pang isa sa mga mabuting layunin ng Biblia. Ang Biblia po ay nagtuturo sa atin, itinuturo ang daan tungo sa kaligtasan at sa kalangitan. If you are now aware about your need for salvation and seeking to be saved, you need to hear the Word of God. Kung ngayon alam mo na, kailangan kong maligtas. At naghahanap ka na, paano ba ako maliligtas, Pastor? Walang ibang aklat na sasabihin ko sa iyo, you go to the Bible. I would not say, you go to a religion. You go to the Bible. The Bible is the word of salvation. Sabi ng ating Panginoon in John 5:39, "Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me." Saliksikan ninyong mga kasulatan, sapagkat inyong iniisip na doon ay masusumpungan ninyo ang kaligtasan, at ang banal na kasulatan ang siyang nagpapakilala kung sino po ang atin pong Panginoong Hesus. Kaya po, pag nangangaral po tayo, anong ginagawa ni Satan? Satan is very active when you are preaching the gospel. Satan will hinder us from preaching the gospel of salvation.
Alam niyo, yung magso-soul winning pa lang ho tayo. Nag-iisip pa lang tayo ng soul winning, marami na tayong dahilan. Hindi ako makararating. Ang dami maraming dahilang ibibigay sa atin ng dyablo. Why? Because he will hinder every gospel preacher and teacher. Aadlangan ng dyablo yan. Hindi lamang po yung nangangaral. Halimbawa, nakahayo na tayo, nakakatok na tayo, pinapasok na tayo sa bahay at nagsishare na tayo. Anong gagawin ng dyablo? Satan will stop people from hearing the message of salvation. Can you put the word hearing? Satan will stop people from hearing the gospel message, yung mensahe ng kaligtasan. Maliwanag po yan, mga kasama, in Luke chapter 8, verse number 12. Tingnan po ninyong ginagawa ni Satan. Those by the wayside are they that hear, then cometh the devil and taketh away the word out of their mouth, lest they should believe and be saved. Yun pong mga binhi na nahulog sa daanan ay silang mga nakapakinig at biglang dumating si Satan, ang dyablo, at ninakaw ang salita ng Diyos mula sa kanilang puso kasi baka sila sumampalataya at maligtas. Listen, you are not listening? Hindi ka nakikinig? Alam mo, ninanais mo ang dyablo sa iyong buhay. Pinapayagan mo siya sa kanyang layunin. Ang lahat ng nakikinig at hindi inuunawa ang salita ng Diyos. Nandyan ka pero hindi ka nakikinig. Hindi mo inuunawa, darating ang dyablo na nakawin niya ang salita para wag kang sumampalataya. Kasi pag ikaw ay nakaunawa ng salita ng Diyos, pag ikaw'y nakinig, ang pakikinig, ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa salita ng Diyos. Ika-4 po, sapat na po bang makapakinig tayo? Is that enough? May ginagawa po ang Diyos para tayo maligtas. Sundan po ninyo ako na maigi. God opens the heart of the person who would be saved. Tanging Diyos lang ang makapagbubukas ng ating puso, ng ating isipan. Basahin po natin, bago ko basahin ang talatang nakaumang po rito, hindi ko po nailagay. Let's go to 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. Let us go to 2 Corinthians 4, verse number 4. Ano ang ginagawa ng dyablo sa isipan ng mga tao? Look at verse number 4. In whom the God of this world, napansin niyo yung God? Capital or small letter? Small. Hindi tumutukoy yan sa tunay na Diyos. Hindi tumutukoy yan sa Diyos ng langit. Yan po ay tumutukoy kay Satan, kay Satanas. Siya ang Diyos ng sanglibutang ito, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Anong ginagawa ni Satan? Kanyang binulag ang isip ng mga tao na hindi naniniwala. Ako'y natatakot. Meron akong kinakatakot. Yung mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos, pero hindi sineryoso, hindi naunawaan, hindi naniwala, isang araw, kukunin ka ni Satanas. Darating ho ang panahon na mag-ahari ang Antikristo. At lahat ng naiwan, lahat ng nandito sa lupa, hindi ka pwedeng bumili ng bagay, libang ikaw ay mayroong tatak na 3-6, either sa iyong kanang kamay o dito sa iyong noo. Pag wala kang tatak, hindi ka pwedeng bumili ng anuman. Hindi ka pwedeng magbenta. Paano ka mabubuhay? Alam niyo, meron hong mga naiwang, hindi naman mga nakapakinig na, diyan ho papasok yung sinasabi ng Biblia, silang magtitiis hanggang wakas maliligtas. Tapos na ho yung pagkuha sa mga ligtas eh. Yung mga naiwan, tapos na yung main harvest, gleanings ng Great Tribulation. Ang hirap ng buhay sa panahong yon. Kontrolado ng Antikristo ang buong sanglibutan. Alam ho ninyo, lahat ng mas mahalaga sa kanila ang katawan, ang kasiyahang panglaman, maniwala kayo, tatanggap sila ng tatak ng Antikristo. Pag iyong tinanggap mo ang tatak na Antikristo, ang ibig sabihin nun, ibinenta mo na ang iyong sarili kay Satanas. Yun ang sinasabi ko.
Kasi ito pong pangangaral at naririnig ninyo, nangungusap ang Diyos sa inyo. Pero, kaya ako'y nangangamba sa mga bata, sabihin ng mga bata, bata pa ako, huwag kayong magsabi na kayo bata pa. Alam niyo, ako'y nakaunawa ng Ebanghelyo, 7 taong gulang ako. At mula nung panahong yun, mga kasama, naging very conscientious na ako, naging maingat na ako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang trabaho ng dyablo. Pag isinara ng dyablo, pwede mo bang buksan ang iyong paningin, ang iyong isip, ang iyong puso? Kaya ba? Alam niyo sinong nagbubukas? Kung hindi ho, kikilos ang Diyos sa ating buhay, kahit ipinangaral ng Ebanghelyo, kung hindi lalaki pa ng pagkilos ng Holy Spirit, hindi mabubuksan ang ating puso. Pero dito po, sa ating pinag-aaralan, gusto ko pong makita po ninyo ang isang talata, God opens the heart of the person who would be saved. Yung maniligtas, bubuksan ng Diyos ang kanyang puso. Tingnan po ninyo ang ginawa rito sa Acts chapter 16. Alam po ninyo, si Apostol Pablo ay narito sa Philippi, Macedonia. Wala naman siyang balak pumunta dyan eh. Iba ang kanyang pupuntahan. Pero sinaway siya ng Holy Spirit, huwag kayong pumunta dyan sa Asia, huwag kayong pumunta sa Galatia. At nung siya natulog, may panaginip siya, mayroon siyang vision, nakita niya isang taga-Macedonia na nagsasabi sa kanya na, come help us. Pumarito kayo, tulungan niyo kami. Kaya yun po ay binilang niya na pangungusap ng Diyos, naglakbay siya sa Philippi. Ito ang kanyang nasumpungan. Merong inihanda ang Diyos ng mga tao na maliligtas. Look at verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us. Nagturo si Apostol Pablo at merong isang babae na negosyante na kinig sa kanila. Ang babaeng ito, si Lydia. Ano sabi ng Bible? Whose heart the Lord opened. Ang kanyang puso ay binuksan ng Panginoon, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Basahin ko po sa Tagalog. Can you go to the next please? Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Thyatira. Siya isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Alam niyo mga kasama, our work is just to preach. Ang trabaho natin magbahagi. Wala tayong kapangyarihang magbukas ng puso ng tao. Hindi natin trabaho i-convict ang tao sa kanyang mga kasalanan. Hindi natin kaya na bigyan ng unawa ang tao. Work ng Diyos po yan. That's the work of the Holy Spirit. Kagaya ho rito, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Makinig kayo na maigi. Ang kaharian ng langit ay kagaya ng isang kayamanang natatago. Paano natin masusumpungan? Dahil siya'y nagbigay sa atin ng Biblia at ang Biblia ngayon pag ating napakinggan, ang Diyos mismo ang magbubukas ng ating puso upang tayo ay maligtas. Ang sabi ng mga apostol, sino ngayon ang maliligtas? Sabi ng ating Panginoon, with men it is impossible, but with God, nothing shall be impossible. Number 3. Ikatlo ho, ng katangian ng langit, ng kaharian ng langit. Una po, ito'y isang kayamanan. Ang kaharian ng langit ay natatagong kayamanan, kaya kailangan natin ng mapa, ang salita ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos upang tulungang mabuksan ang ating puso. At pangatlo, mga kasama, the kingdom of heaven is the most precious and most important treasure. Ang kaharian ng langit ang siyang pinakamahalaga at pinakamahal na kayamanan. Meron po akong tanong upang maintindihan natin ang talinghaga, what did the man do when he found the treasure hidden in the field? What did the good merchant do nung kanyang masumpungan the one pearl of the great price? Parehas po ang kanilang ginawa eh. Number 1, basahin po natin ang verse 44. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field. The words when a man hath found, nang ito'y masumpungan, he hideth
and for joy therefore thereof goeth and selleth all that he hath and buyeth that field. Ilang bagay pang ating makikita. Alam ho ninyo, you need to understand this. The most important is for us to be saved. And to be saved means to know God. To be saved means makamit natin ang kapatawaran sa ating kasalanan at magkaroon tayo ng katiyakan na tayo pupunta ng langit. Alam niyo mga kasama, there will be no peace until the time the issue whether you're going to heaven or not is settled. Pag yan po ay natugunan. Anong ginawa ng lalaki na masumpungan niya ang kayamanang natatago sa bukid? Number 1, he hid it. Tinago niya. Nung makita niya mga kasama, itinago niya ito. And you know what does it mean? It denotes holy jealousy. Ito po'y nagpapahayag ng banal na ng pagsiselos. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng makalampas sa akin. Hindi pwede na maagaw ito ng dyablo sa akin. Hindi pwede na ako'y mahadlangan. Alam ninyo mga kapatid, kung halimbawa mga kaibigan namin, nalaman na ninyo na kayo ay makasalanan, nalaman na ninyo na hindi nyo kayang iligtas ang inyong sarili, naintindihan ninyo na mayroong tagapagligtas, and that is the Lord Jesus Christ, nasumpungan mo na si Kristo, huwag mo nang pakawalan. Gayon po ang sabi ng Biblia in Hebrews 4 verse 1. Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Yun bang ang sabihin mo, muntik akong naligtas. Parang sa basketball yan, muntik kaming manalo. Ano ibig sabihin? Panalo, talo? Talo pa rin. Si King Agrippa, sinabi niya kay Pablo nang marinig niyang pangangaral ni Pedro, thou almost persuadest me to be a Christian. Sabi niya, muntik mo na akong makumbinsi na ako'y maging Kristiyano. In other words, mga kasama, hindi siya naging Kristiyano. At yan pong aking ikinakatakot sa lahat ng nakikinig sa atin lagi, mga kabataan, mga tatay, mga nanay, na wala kang holy jealousy. Hindi mo sineryoso na natagpuan mong kaligtasan, pinalampas mo. Sabihin mo isang araw, muntik akong maligtas, pero pagmulat mo na sa dagat-dagatang apoy ka. Anong gagawin mo pag natagpuan mo na? Secure it. Kanyang itinago, and it denotes holy jealousy. Number 2, he was joyful. Siya'y nagalak. Yan pong sabi in verse 44, again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, that the which when a man hath found, he hideth, and for joy. Alam niyo mga kasama, anong katangian ng isang tunay na naligtas? May kagalakan siya. He's man of rejoicing. Listen carefully. Every person who finds Christ as Savior and Lord experiences joy unspeakable. Ang bawat tao na nasumpungan si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, nakararanas siya ng hindi masayod, hindi maisalarawang kagalakan. Patunayan ko po yan. Alam niyo, ang sanglibutan nagbibigay ng kaligayahan, happiness. Only God can give you joy. The message of salvation under this brings great joy. Ang mensahe ng kaligtasan ay nagdadala ng malaki o dakilang kagalakan. Yan pong mensahe ng anghel. Doon po sa mga pastol na binalitaan patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ito pong mensahe ng anghel. And the angel said unto them, can you go to the next line? Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Huwag kayong matakot, sapagkat naririto ako'y nagdadala sa inyo ng mabuting balita ng dakilang kagalakan. Ano yung good tidings of great joy?
which shall be to all people. Verse 11, it was explained, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Sapagkat sa araw na ito, sa bayan ni David, na ipanganak ang isang tagapagligtas. Can you imagine? Man was in darkness, wallowing in sin, just waiting to be swallowed up by death and hell. Pero nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, a Savior was born in the city of David. That is good tidings. That is good news of great joy. Hindi lamang po yan. Nangaral po, hindi po ba sabi ng Panginoon in Acts 1:8, and ye shall be my witnesses both in Jerusalem, Samaria, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. When the Holy Spirit is come upon you, shall be my witnesses. Pero tumigil po sila, kaya nagkaroon po ng pag-uusig. Chapter 8 po, nagsipangalat po sila. Ang nagsipangalat, yung mga miyembro, mga apostol na natili lamang po sa Jerusalem. Yung pong nagsipangalat, nakarating sila ng Samaria, natupad na yung utos ng Panginoon na mamahayag po sila. Alam po ninyo, nung sila'y namahayag, maraming naligtas. Anong epekto sa buhay ng mga tao? Look at verse 8. Can you go to Acts 8, verse 8? Nandiyan na ba? Lagay mo muna yung heading ko dyan, bro. Yung heading muna bago yung Acts 8. Yeah, the inhabitants of the city of Samaria who experienced salvation had great joy. Yun pong mga taga Samaria, mga Samaritana, na naligtas, nakaranas po sila ng dakilang kagalakan. Yan po ang sinasabi in Acts 8, verse 8. And there was great joy in the city. Why was there great joy? Dahil may Netflix? No, because salvation was experienced by the inhabitants of Samaria. Ganon din pong nangyari sa saved Ethiopian eunuch. He rejoiced. Yun pong the saved Ethiopian eunuch. Siya po ay isang, alam niyo po, sino po ang nakapanood ng movie, matagal na po ito I was still high school, The Raid of Entebbe. The Great, ano title lang, Sister Mariel? Resort? The Red Sea, the Red Sea Diving Resort. Something to that effect. Pinanood po namin kasi historical po yun. Kasi po, meron pong mga Hudyo sa Ethiopia. Isipin ninyo, African country po yan. Mayroong mga Israelita dyan. Paano sila naging Israelita? Naalala po ninyo, nung si Solomon ay hari, meron hong dumalaw sa kanya na nagkaroon sila ng relasyon, the Queen of Sheba. The Queen of Sheba. Doon po nagsimula ang kanilang pagiging Hudyo. Yan pong the Red Sea Diving Resort, ang kwento po nun ay kung papaano kinuha ng Israeli government ang mga Hudyo na sabi nila, libu-libong taon kaming naghintay para makarating kami sa Israel, sa Jerusalem, natupad na. Subukan po ninyong panoorin. Meron lang hindi magandang tanawin, pero that's actually historical. But anyway, yung Ethiopian eunuch pumunta sa Ethiopia sapagkat siya po ay naniniwala sa Diyos. Pero na-save po siya. Look at verse 39. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more. And he went on his way, what? Rejoicing. That's the effect of salvation. Hindi lamang po yan. The Gentiles who got saved rejoiced. Yun pong mga hintil na pinang-aralan ni Apostol Pablo. Nung tinanggihan siya ng mga Hudyo, bumaling siya sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo. Naligtas po sila. Look at Acts 13, 48, 49, 52. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life believed. And the word of the Lord was published throughout all the region. Verse 52.
And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. Anong ginawa? Kagaya po sa talinghaga, nung matagpuan niya ang kaligtasan, matagpuan niya ang langit, punong-puno siya ng kagalakan. At pangatlo po, anong ginawa ng lalaking nakasumpong ng natatagong kayamanan, nang masumpungan niya ang langit, ang Diyos at ang kalangitan? Listen to this. Number 3, he valued it correctly. He valued it correctly. Pinahalagahan niya ng tama. Nakita niya ang tunay na halaga ng kaligtasan. Alam niyo mga kasama, maraming tao, I don't know kung tunay na Kristiyano. Alam mo ninyo why I'm serving God? It is because I am so grateful to God. And I can say, I am forever grateful to God na akong makasalanan ay pinatawad ng Diyos, nilinis ng Diyos, binago ng Diyos, at pinaghanda ng lugar sa langit. Isang araw akay dadako sa langit na lungsod. At when the roll is called up yonder, I will say, I'm present. Pag nag-roll call na sa langit, I will say, present Lord. He valued it correctly. Anong katunayan? Because he gave up, or they valued, because tinutukoy ko po yung merchant tsaka yung nakatagpo ng hidden treasure. They valued it correctly because they gave up their present possessions to gain Jesus and salvation. Now actually, hindi nila binili. Gusto ko pong maintindihan po ninyo, parang ganito eh. Sila'y naligtas. Nakilala nila si Jesus. Tinalikdan na nila ang lahat. Ang lahat ng bagay ay wala ng halaga, kundi si Kristo Jesus lamang. I'll cite several examples of this. Naalala po ninyo si Zacchaeus. The same was the experience of Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay isang tax collector. And then siya po ay na-promote, naging chief collector ng mga publicans. Yumaman siya ng yumaman. Ang iniisip niya, nakawan ng kanyang kapwa. Pero alam niyo nung siya naligtas, anong sabi ni Zacchaeus? In Luke 19:8 and 9, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I will give to the poor. Tumayo siya, bitbit niya ang kanyang mga kayamanan. At sinabi niya, narito Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko na sa mga mahihirap. He can let go of his riches because he has the greatest riches, and that is Christ and his salvation. At sinabi niya, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Kung meron man akong ninakawan, sabi ka ni Zacchaeus na binago ng Panginoon, meron man ako ninakawan sa pamamagitan ng pagsisinungaling, ibabalik ko sa kanya na makaapat na beses, fourfold. Eh sabi ng Panginoon, this day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. He gave up his riches because he had gotten the greatest of all treasures. Hindi lamang po yan. Paul gave up everything to gain Christ. Philippians 3:7-8. But what things were gained to me, subalit yung mga bagay na kapakinabangan sa akin. Basahin po ninyo the previous verses. Sinabi niya doon kung anong uri siyang tao. A Hebrew of the Hebrews. With regards to the law, without blemish, wala siyang kapintasan pagdating sa kautusan. Siya ay isang Israelita, kabilang sa lipi ni Benjamin, tinuli sa 8 araw, Hebreyo ng mga Hebreyo, Israelita ng mga Israelita, meaning to say, he was the best among the best. Pero sabi ni Paul, sabi niya, mga bagay na kapakinabangan sa akin, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ.
Kaya ang ginawa ng lalaki na kasumpong ng natatagong kayamanan, tinago niya, may kagalakan siyang umalis. Kung anong meron siya, yung kanyang present possession, kanyang ipinagbili, hadlang kasi yun sa kanyang kaligtasan, mas minahalaga niya ang nasumpungan niyang kayamanan, yun ay walang iba, kundi si Kristo at ang kaligtasan. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Oo, walang duda, ibinilang ko ang lahat ng bagay na kalugihan para sa kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya ako'y nagdusa sa kawalan ng lahat ng bagay. Tingnan po ninyo, yung kanyang present possession at the time, ibinilang niya na dumi lamang. Nang siya po ay naligtas, ang tingin niya sa kanyang kayamanan at impluwensya at kapangyarihan, dumi lang yan, makamit niya lamang ang ating Panginoong Kristo. May I ask you this question, do you value Christ and His salvation correctly? Alam niyo, marami sa atin, o mayroong ilan sa atin, para tayong yung isang may lumubog na barko at ilang oras na hating gabi sa laot, siya po ay lulutang-lutang, hawak lamang ang isang container. Yun ang ginagawa niyang salbabida. Subalit, maya-maya may sumigaw, oy, may ligtas dito, may buhay pa rito. Isang nakabangka lamang na mangingisda, natagpuan siya, inahon siya, inilagay siya sa bangka, naligtas siya sa pating. At dahil siya'y nilalamig, binigyan siya ng kape na gawa sa bigas. At binigyan siya ng matigas na pandesal. Pero nung sabi ng mama, wala ba kayong unan dyan? Wala ba kayong creamer? Ano ba naman to? Puro sapal naman. Di ba pag yung giniling na bigas ang ginawang kape, puro sapal po sa dulo. Ano ba ito? Sapal naman ito. Puro reklamo. Hindi niya na-appreciate. Oo, mahirap ang nagligtas sa kanya. Oo, hindi komportable ang bangka na pinaglagyan sa kanya. Oo, yung inumin hindi masarap. But here is the point. Sinagip ang kanyang buhay. Mga kasama, kung sinagip ang ating buhay, wala tayong dahilan na magreklamo sa ating Panginoon kung makaranas man tayo ng paghihirap matapos tayong iligtas ng Panginoon. But I'll give you a very bad example. Merong isang tao na nagtanong sa ating Panginoon, paano ba ako magmamana ng kaharian ng langit? Can you go to the next line? Listen to this. The rich young man was not worthy of salvation because he did not, pakilagyan nga ng not, he did not value Christ and salvation as the most precious and most important treasure. Basahin po natin. Basahin ko po. Matthew chapter 19 verse 16. Jace, mamaya ka na tumayo. Tapusin mo yung preaching. Sabi ko sa inyo, pag kayong mga iihi kayo, bago kayo pumasok, finish the preaching. Huwag kayong masanay. Kasi pag lumabas kayo, mapuputol ang train of thought. O sino ito naglalakad na ito? Shannon, upo. Shannon. Ito pala si Shannon. Zion, upo kayo, huwag kayong lakad ng lakad. Tabi ka dito, kay Lolo Jaime. Huwag ka na tatayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kahit kayo mga bata, makinig kayo. Kasi titigas ang inyong puso. Kagaya yan ng antibiotic. Alam niyo yung antibiotic? Binigyan ka ng 7 days, 3 times a day for 7 days. Hindi mo tinapos yung pag-inom. Anong mangyayari? Pagdating ng oras, magiging resistant ka na sa antibiotic na yon. Sa susunod na magkasakit ka,
pag hindi ka gumaling, ang ibibigay sa yung antibiotic, mas malakas na. Hindi ba yan ang nangyayari sa may TB? Sabi ng doktor, inumin mo yan for 6 months. Eh nung umigi-igi ang iyong pakiramdam, di mo na ininom, maniwala kayo sa susunod niyan. Kinakwento nga ni Pastor Joe sa akin, ang tatay niya, na naulit ang kanyang sakit. Ang daming iniinom, may injection pa. Bakit? Resistant na eh. Ganon din sa salita ng Diyos. Let's go to Matthew chapter 19. Alam nyo, hindi ko po kayo pinauupo dahil sa akin, kundi dahil sa salita ng Diyos at para sa inyong pagkatuto. Matthew 19:16, tingnan po ninyo, nagsimula ang conversation. Sinabi ho ng lalaki in verse 16, "And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life?" Mabuting guro, anong dapat kong gawin para ako'y upang magkaroon ako ng buhay na wala hanggan? Sinabi ng Panginoon, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Isa lang ang mabuti, ang Diyos. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Yan ang unang sabi ng ating Panginoon. Gusto mo makapasok sa langit? Tuparin mo ang kautusan. Ano sabi ng lalaki? He saith unto him, which Jesus said, Thou shalt not do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Sabi ng young man, and the young man said unto him, All these things have I kept from my youth up, what lack I yet? Mula pa sa pagkabata, ginagawa ko ng mga kautosang ito, anong kulang sa akin? Verse 21, ito sabi ng Panginoon, and Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor. Yung kayamanan mo ngayon, nakita kasi ng Panginoon na siya'y mayaman, yung kayamanan mo ngayon, ipagbili mo, ibigay mo sa mahihirap, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Verse 22, But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Ito yung sinasabi ko mga kasama, ang isang taong maliligtas at ligtas, isang tao na kanyang nakita na the most precious and the most important treasure is Christ Himself. Pero yung batang mayaman, yung kabataang mayaman, nung sabihin, ipagbili mo ang iyong yaman, at ipamigay mo sa mahirap at pagkatapos pumarito ka at sumunod ka sa akin, siya'y umalis. Bakit? Mas mahalaga ang kanyang kayamanan kaysa kay Jesus at sa kaligtasan. Nakikinig ho ba kayo? Makinig kayo na maigi. Wala na pong mas magiging mahalaga pa, mas magiging mahal, mas magiging mabuti, pinakamabuti, pinakamagaling na magkakaroon tayo ay si Kristo at ang kaligtasan. Kaya, dahil marami siyang yaman, malungkot siyang umalis. Kaya nasabi na pa in verse 23, Verily I say unto you that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. How much Christ, how precious is Christ to you? Kaya nating i-give up ang ating kayamanan because of Christ. Kung gayon, nagpapatunay mga kasama na tayo nga ay nakasumpong na ng natatagong kayamanan. I'll go to my last point. Ito ang nakakabigla. The kingdom of heaven is not for all people. Ang kaharian ng langit ay hindi po para sa lahat ng tao. Look at verse number 47 to 49. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind. Kagaya ng isang lambat na itinapon. Pag nagtapon ka ng lambat, malalaki, maliliit, mamahalin, o walang kwentang isda ang iyong mahuhuli. Ganun po ang Kaya yung Muroami, naalala ba ninyo? Sino nakaalala ng palabas ni Cesar Montano na nanalo siya ng maraming
awards, Moro Ami. Yun pong Moro Ami na yon, yung kanilang ginagamit na lambat, napakalawak, napakalaki at napakalalim. Masisira nila ang mga pag kinaladkad ng lambat nilang malalim. Pati mga corals masisira. Pero inyong napansin mga kasama, punong-puno ang lambat, bumalik sila sa dalampasigan, naupo sila, sabi dito, gathered the good into vessels, but cast the bad away. Pinili nila. Yung mabuti inilagay sa sisidlan, pero yung mga masasama itinapon, hindi po isinama sa mabubuti. Tanong ko po, what is the description of a person who will be ushered into the kingdom of heaven? What is the description? Anong larawan ng isang tao na papasok sa langit? Number one, ang katangian ng isang taong papasok sa langit, nagsisi na. The repentant. Matthew chapter 4 verse 17. Sabi rito ng ating Panginoon, ito po ang mensahe na unang ipinangaral ng ating Panginoon. From the time Jesus began to preach and say, repent! Magsisi! For the kingdom of heaven is at hand. Nalalapit ng paghahari ng Diyos. Magsisi. Gusto nating makapasok sa langit, separate from your sin. Repent! Pag nagsisi ka, iiwan mo ang iyong kasalanan. You cannot be saved. You cannot enter heaven with your sins still intact. Repent. Ikalawa ho, the good will be ushered into the kingdom of heaven and the bad will be cast away. Ang mabuti ay papapasukin sa kaharian ng langit, subalit ang mga masasama ay ibubulid sa apoy. Look at verse 48. Which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. Nakita ho ninyo? Hiniwalay. Ang tanong ko, kasi sabi dito yung mabuti, inilagay sa sisidlan at ibinulid na itinapon naman ang mga masasama. Gusto kong malaman, who is the good? Sino yung mabuti? Sapagkat sinasabi po sa Biblia, no one is good. Can you go to the next line? Please follow me on my preaching. Nahuhuli kayo eh. Who is the good? No one is good until he is saved. Walang mabuti. Sa paningin ng Diyos, hanggat hindi ka naliligtas, kahit anong buti mo, masama ka pa rin sa paningin ng Diyos. Sinasabi ng Biblia sa Isaiah 64:6, ang ating gawang katuwiran ay parang maruming basahan lamang sa paningin ng Diyos. No one is good until he is saved. Romans 3 verse 12, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable, there is none that doeth good, no, not one. Kailan tayo nagiging mabuti? Pag naligtas na tayo. Doon lang ho tayo magiging mabuti. Bakit? Anong ginawa ng Diyos nang tayo po ay para maging mabuti? 2 Corinthians 5:17, ito po ang naging sabi ng Biblia. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Kung ang sino man ay kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, kahit anong sama mo, pag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, bagong nilalang ka. All things are passed away. Behold, all things are become new. The good will be ushered into heaven. Who is the good? The one who is in Christ. Anong ginawa ng ating Panginoon na pagbabago? Ezekiel chapter 36, 26 and 27. Tingnan niyo po. Hindi niya tayo in-improve. Are you listening? Ang isang naligtas, hindi niya lamang binagong konti. Ang sabi ng Biblia, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Dalawang ginawa ng Panginoon. Number one,
binago niya ang ating puso. Binigyan tayo ng bagong puso at binigyan tayo ng bagong espiritu. Yung dalawang yan, mga kasama, makes you a new creation of God. Hanggat di ho nangyayari yan, hindi tayo pwede makapasok sa langit. And lastly, thus in the end, kaya sa dulo ng sanglibutan, a great separation will take place. Isang malaking paghihiwalay ang mangyayari. Ano po yun? The separation of the righteous and the wicked. Sa huling sandali sa mundong ito, makinig kayo na maigi. Magkakaroon ng paghihiwalay. Dalangin ko na ang buong pamilya natin ay makasama sa langit. Pero maniwala kayo, merong pamilya na mahihiwalay. Mahahati ang pamilya. Bakit? May ligtas at merong hindi ligtas. Naalala ko tuloy yung meron kasing tracts na ipinamimigay na ikwento ko na ito pero gusto ko lang ulitin. Meron nung isang Kristiyanong ama na naghihingalo. Makinig kayo na maigi. Pinatawag niya isa-isa ang kanyang mga anak. Marami siyang anak at sa dulo ng kanyang salita, sinasabi niya sa kanyang mga anak, hanggang sa muli. Dumako ang isa pang anak sa dulo, hanggang sa muli. Ibig sabihin, magkikita ulit tayo. Mamamatay ako, Christian ka, sa pagbabalik ng Panginoon, muli tayong magkikita. Pero yung bunsong anak, na hindi nakikinig, na hindi naniwala, na masuwayin, ang huling salita ng Ama, anak, paalam. Bakit paalam? Umiyak yung bata. Sabi niya, tay, narinig ko lahat ng kapatid ko, ang huli mong salita hanggang sa muli. Bakit sa akin ang salita mo paalam? Sabi ng tatay, anak, inaralan kita kagaya ng iyong mga kapatid. Hinikayat kita na ikaw ay magsisit sumampalataya, pero mas pinili mo ang buhay na makasalanan. Mas pinili mo ang layaw ng buhay. Hindi ka tumalima sa mensahe ng kaligtasan. Hindi tayo magkakasama. Ako'y mamamatay. At sa kalagayan mo ngayon, tama lang na sabihin ko sa iyo, paalam, dahil hindi na tayo magkikitang muli. Tanungin ko kayo mga bata, kayo mga magulang, ano ang sasabihin? Ano ang sasabihin? Halimbawa, may mamatay na sa atin. Will it be hanggang sa muli o paalam? Alam ninyo, makinig kayo na maigi. Marami hong kabataan naglalaro lang sa buhay. Kahit dito sa church eh. Kahit dito sa church. Sana maalala ninyo, sana matakot kayo. Yung 3 kabataan na nagbulakbol, sumakay ng motor, pinag-drive yung babae na sumalpok at namatay. Sana'y maging aral sa lahat ng ating mga kabataan. Don't play with sin. Pinanood ko yun dahil kinuwento ni Jake sa akin. Nakalulungkot. Anong pakiramdam ng mga magulang? Sinisisi ng mga magulang kanilang mga sarili, namatay ang kanilang anak. Pero sana lahat ng ating mga kabataan magtino kayo. Matakot kayo sa Diyos. Naalala ko po, maikwento ko lang to, Tere. Nandiyan ba si Tere? Okay. Ang kapatid ni Tere ay munti kong ipahuli. Pinahuli ko nga yun eh. Kasi lumalaban sa kanyang ama kay Bong
Sana maalala ni Bong yung mga panahong yon. Alam niyo si Bong, Tere, alam mo yon, lahat ng malalaking yung problema, siya ang katabi niya. Ako. Nung minura siya ng nanay mo, pati ako minura. So nakipaglaban ako kay Benedict. Gusto ko siyang sagipin. Sabi ko, adik ka, gumagamit ka. Sobrang tapang eh. Nagkahamunan kami. Ipaparehab ko talaga siya. Nandun na ho kami sa barangay, magpipirmahan na kami. Ang edad ata ni Benedict noon, 13-14 anyos. Nag-isip ako. Wala na magawa si Bong eh. Wala na siyang magawa. Isipin mo, 14 anyos, 13 anyos ang anak, wala siyang magawa. Naghahanap na ako ng rehabilitation center. Pero nagbago ang puso ko kasi naawa ako sa bata. Sabi ko, pag dinala ko ito sa rehabilitation, ang kasama niya doon, mga addict din. Sabi ko kay Bongbong, pagtulungan na lang natin ito. Kinausap ko si Benedict, huwag na tayong dumako doon sa rehabilitation. Kasi baka paglabas mo, mas masahol ka pa eh. Sabi ko, Benedict, alagaan na lang kita, sumamba ka, makinig ka ng salita ng Diyos. But it did not happen. Kaya alam niyo, nakipaglaban po ako sa pamilya ni Bong. Sa maraming problema, kasama ako ni Bong. Ang problema lang, dahil wala naman akong pera. Doon siya sumama sa may pera. Pero kung kanyang babalikan ang aming pinagsamahan, ilang beses akong sumaklolo sa kanya sa Binalonan, Pangasinan. Dahil gusto naming sagipin ang kanyang anak. Kaya kayong mga magulang, gusto kong katabi ninyo ang inyong mga anak sa susunod na pagsamba. At mananatili ang aking patakaran. Umihi muna kayo bago kayo pumasok. Huling ihi ko po, 4 hours ago, okay pa ako. Disiplinahin natin ang ating mga sarili. Kahit bata, ayaw nating naglalakad, we want them to listen attentively to the preaching of God's Word. Dahil ang kaharian ng langit, hindi napupulot, hinahanap yan. At natatakot ako na sino man sa atin ang hindi magsiseryoso sa salita ng Diyos isang araw. Dahil wala tayong pagmamahal sa katotohanan, papayagan ng Diyos na maniwala tayo sa kasinungalingan. I'm giving you a strong warning. Let's all stand and we will pray. Panginoong Diyos, salamat sa inyong mga salita. Dalangin ko ang mensaheng ito ay wag lamang dumaan sa aming pandinig, kundi manahan sa aming puso. Huwag niyo pong hayaan na manahimik lamang kami, kundi ang mensahe ng kaligtasan, O Diyos, na napapaloob sa parables na ito, ay umukilkil sa aming puso at isip, Panginoong Diyos. Dalangin ko po ang kaligtasan ng bawat isa.
Dalangin ko po ang kaligtasan ni Bong Potestad, ni Benedict, ni Romelin. Dalangin ko po ang kaligtasan ng mga mahal sa buhay po namin. Ang kaligtasan ng bawat isa ng mga kabataan, mga bata sa church. Dalangin ko na sila'y makinig lagi at magbulay-bulay sa inyong mga salita. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name. Amen. Awit po tayo. Ano yung binigay kong kanta?